Mga kabesh, welcome back to my YouTube channel. So pag-uusapan po na yan, ngayon natin gusto ko lang po magkomento sa Rafi Intolpo, yung pinalabas nilang yung tatay ay nabuntis niya yung anak niya. So unang-una, I really wanted to share these thoughts kasi hindi ako nagmamalinis at hindi ako nagmamalinis dahil napakarumi. Napakarumi. May ganon. Hindi mga kabesh ko, dugo sa dugo, di ba besh? Parang nakakasad to say na nangyayari itong mga bagay na ito. Ang masakit pa noon, hindi po siya pinaniwalaan ng sarili niyang ina. Which is, ikaw na isang ina, alam mo yung nararamdaman ng anak mo since ikaw po yung nag-ano sa kanya, nag-stay sa tummy mo na within 9 months, di ba? Parang, you must to be understand about the situation. Kung nung bata pa siya, nakitaan mo na siya ng kakaiba sa kanyang ama. So, gusto ko lang mag-share sa aking opinion na, di ba, ang hirap ng ikaw, anak, against sa'yo yung pamilya mo. Kasi nga, they said na nagsisinungaling ka. But at the end of the day, yung pinada-80s na po yung mag-ama at yung anak, talagang 199.9, talagang yung tatay niyang ama, which is suktulan ng sakit nung nararamdaman ng anak, which is hindi man siya pinaniwalaan na inaano na yung boyfriend niya, ganun-ganon, dahil doon siya, dahil inano siya ng boyfriend niya. Saan po pala, or yung partner niya, saan po pala yung anak mo? Saan po pala, alam naman yung anak mo habang buhay sa'yo, di ba? Siyempre magkakapamilya doon yun. Siyempre, sa isalot po talaga sa kanyang asawa or partner or boyfriend or kung ano man yung mayroon sila. Salute po sa'yo, sir. I salute you kasi sa mo, kumbaga, sakripisyo mo. Kasi nga, love is no boundary. Sure! Kaya nga, sinasabi ko sa sarili ko, mga kabesh, mga ka-OFW na, when someone don't love you, let them go. Kasi, wag mong sakalin yung sarili mo sa isang taong hindi ka mahal. Sure, bakit pasok ko na naman dito sa mga mga komento, kumbaga, I really wanted to make a video reaction on this video. Shout out ka Rafi Intolpo. Alam ko marami kang natutulungan and everyone na mga viewers or mga supporters mo, may kanya-kanyang, kumbaga, komento. Alam kong marami naman talagang nagsusuporta sa iyo, but at the end of the day, nandito ka sa para maghingi na, kumbaga, tumulong sa sambayan ng Pilipino, yung mga nangangailangan. So I respect on that side. So kung ano man yung mga nagbabasa sa'yo, sir, just ignore them as long as you help them. Hindi po yun, kasi nga may nakita ako sa TikTok na nagsasabi na yun na nga daw, ilang libo, video niyo yun content na yun at may natulungan naman siya. Anong gusto mo? Pamigay lahat ng kita niya. Diyos ko, mayo corazon. Diba? Everyone of each pwedeng gumawa ng video. Ako, pwede akong gumawa ng video. So, hindi mo na yun kailangan pang isumbat or something. Hindi naman panunumbat yun. Kumbaga, ano mo pa sa social media na ganun-ganun, ang laki, kulang pa yan sa ganun-ganun. Ganun yung content niya. At least, nakatulong. Kaysa naman, yung iba dyan na ilang milyon yung kita, nga hindi nakatulong sa kapwa, di ba? At least, kahit papaano nakatulong, di ba? Ikaw may natulong ka ba sa bayan, di ba? Parang ganun, clean your own backyard bago kayo humusga sa sariling tao, sa ibang tao. Kasi nga, you don't know really what happened inside on his or her backyard. Kaya kayo, linis-linis din sa mga backyard nyo. Matatanahan, bato-bato sa langit, matamaan, huwag magagalit kasi opinion ko to. Diba? Opinion nyo rin yan. Diba? May kanya-kanya tayong sa buhay aspect in life Hayaan nyo na sila kung ano yung mga gagawin nila, diba? So, balik tayo sa video reaction ko. So, it was too sad na, yun na nga, hindi pa talaga makapaniwala yung kapatid niya, 2 brothers niya, na naglalaydo yung ate niya, na talagang ang sakit sa dibdib na sarili mong pamilya, hindi ka pinaniwalaan. Alam naman, di ba, you broke your family without nothing, na wala kang, yung gusto mo lang, trip mo lang, no, nakadroga lang, besh, may ganon, di ba? Di ba? Di ba? Hindi naman ganon, mga kabesh. Nangyari yung mga bagay-bagay na yun, syempre, ayaw rin niya, ilang taon din niyang kinimkim yung sakit ng dibdib niya, ilang taon din siyang nasaktan, ilang taon din, di ba? Your father, di ba? Ang ama mo, ang gumahasa sa'yo, masaya ka? Di ba? Hindi, nagsasilent lang siya to keep the family
stick together. Pero sa ganung paraan, 'di ba? Na magdelay pa yung tatay niya na ganun na nagsisinungaling yung anak niya. Wala pong anak na gustong sirain ang pamilya niya. Even me, I'm a broken family, but I really wish na sana ganun ako, sana ganun. But this is life. You must to be follow the ano lang kung ano yung ibigay ng God sa atin, di ba? Accept the reality na ito talaga ang buhay sa mundo. May parang bola, pataas, pababa, pataas, di ba? Parang ano lang yung ikot ng mundo. So, yun na nga, na-shock yung nanay niya, and then yun, nagpayo na nandun ka kasi sa boyfriend mo, blah blah blah, and so on. Ayaw ko nang halungkotin ng mga bagay na yun kasi personal matters na yun. And yung sa ano niya, yung sa kapatid niya na iniinaano niya yung mga kumbaga nililiko niya yung history na sana naman pinakinggan niyo. So ngayon nalaman niyo na anak pala ng tatay niyo. So ano ngayon, nga di ba, kakahiyan sa pamilya. So yun na nga yung tatay. Sa dami pa naman ng babae, pwede ka naman tumira ng bayaran, o pwedeng real talk tayo, huwag tayong magpaka-uwi, di ba? Pwede ka namang tumikim sa iba. Bakit anak mo pa? Yun yung big question. It was to shame on you. Shame on you, di ba? Isa ka ring OFW, ramdam mo yung malayo sa anak, ramdam mo yung malayo sa pamilya, di ba? Dati kang Saudi. So did you realizing na nirip hindi ng ibang tao ang sakit, di ba? Ang saklap ng sarili pang ama. Hindi, wow! So mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Just click subscribe and don't forget to click the notification bell para always updated ka sa aking mga ganap. Yun na nga mga kabi, may mga kasabihan na, di ba? Ano yung saysay para sirain ng anak mo yung family nyo? For what purpose, di ba? Kagagahan na yun, di ba? Hindi nyo pinakinggan bago nyo pinadiin it is. As long as ramdam nyo naman sa mga sarili nyo kung ano yung nangyayari sa loob ng tahanan mo dahil kayo lang. So yun lang mga kabesh, dapat maging aral ito sa mga ano dyan, di ba? Hindi ko nilalahat pero mayroon talagang yung napaka-manyakis, di ba? Yung alam mong parang wala nang tao sa mundo, di ba? Ang dami naman dyan, pwede ka naman pumunta sa bar, pwede ka naman mag-enjoy, di ba? At least one night stand lang, di ba? Nakakalungkot dahil yung pang anak yung tinalo mo. Edi wow, para ka na naggisa ng sarili mong mantika, dodong, char. So sa ina naman niya, learn lesson yan. You need to listen to your child. Hindi ko nilalahat, pero dapat pakinggan mo, di ba? Yun yung sinasabi ni Madam Inots na mawala na lang yung boyfriend o lalaki, wag lang ang anak, char. Di ba? Napaka-positive vibes lang tayo, di ba? Kailangan natin yan sa buhay natin. Huwag tayong maging ampalaya dahil marami na nga taong ampalaya, sasama ka pa. Ano lang ang kakalabasan? Peter, di ba? May ganon. So, yun lang mga kabesh. That's all for today. Dahil off ko today, gusto kong kumain ng Faham. So Faham, it's famous known here in Saudi. So shout out to all OFW who are there. Yun lang, gusto ko lang ma-share sa inyo mga kabesh na bilang OFW, di ba, ang layo-layo natin sa ating pamilya. But we need to be strong. No, 'di ba? Huwag nating hayaan yung sarili natin matintal. Sure, may tintal, may apple of the eye for today. No, hindi ganun mga kabesh. Dapat maging ano lang tayo. Kung anong mayroon ka, makuntitin tayo sa sarili natin. Kung ano yung mayroon lang at kung ano lang yung mayroon, share! Hindi ganun kadali na akala mo, kuha ka lang ng apple, kinain mo, ganon. Hindi. Babayaran mo yun, best. Parang ganun lang ang buhay ng tao. Pinagpaguran yung gusto mong makamit sa buhay mo. Para makamit mo yun, pagpaguran mo. Char, pawis at dugo siya. Tubigat lang is. Char, yung ganun, may ganun. So, yun lang mga kabest. That's all for today. Stay safe lang tayo mga ka-OFW. Salamat!